Hating gabi na sa liblib na bahagi ng Mindanao nang makita nga isang mahirap na magsasaka ang isang sasakyang nakaparada sa gilid ng isang liblib na daanan. Isang babaeng mag-isa, balot ng alikabok, walang signal, walang paliwanag. Nagduda siya. Siyempre, sinuman ay magdududa. Ngunit mayroong isang bagay sa katahimikan ng babae na tila mas malaki kaysa sa sarili niyang takot at isinukbit niya ang babae pauwi sa kanyang tahanan. Isang simpleng tasa ng kape, isang banik na inilatak. Mapayapang lumipas ang gabi at nang sumikat ang araw sa tuyong bukirin Nega Mindanao, ang tunok na nagmula sa kalsada ay hindi huni nega ibon sa umaga, kundi ang uhong ng mahihit-aktang mamahaling sasakyan na pumalibot sa kanyang bahay. Kumusta? Ako si Mang Tonyo. Ngayon, ikukuwento ko ang isang kuwento na nagsimula sa isang daanan sa probinsya ng Mindanao sa pagitan ng isang mahirap na magsasaka na nag-isa sa buhay at isang mayamang babae na naligaw. Ang araw nga, Oktubre sa probinsya ay walang pakundangan. Hinahampas nito ang mga bita-bita na lupa na tila naglalabas, nagmatagal ng galit. At kapag lumubog, nagiwan, ito init na nananatili para sa balakait sumapit na ang gabi. Sa isang hapon na tulad nito, ginugugol ni Mang Tonyo ang kanyang araw sa lilim ng isang payat at nalalantang puno ng bangga. Sinusubukang ayusin ang isang lumang makina ng bombang pangtubig na matagal nang ayaw gumana. Ang kanyang nakamay ay uri ng kamay na nagkukwento ng buhay ng isang tao nang hindi nangangailangan ng mga salita. May kalyo sa tamang lugar, maitim dahil sa putik at sikat ng araw, matigas, ngunit pagod sa paraang hindi kayang gamutin ng simpleng pahinga. Si Mang Tonyo ay 47 taong gulang at nakatira ng mag-isa sa isang 3 silid na bahay sa gitna ng isang lupain na ayon sa pangalan ay kanya, ngunit matagal nang pinag-iinteresan ng kooperatiba. Mayroon siyang maliit na bukirin ng mais at kamoteng kahoy, isang manukan na may 7 inahin at isang maingay na tandang, isang tangke na tubig-ulan na puno kapag tagulan, ngunit mabilis na natutuyo bago ang panahon, at isang banik na inilatag sa beranda kung saan niya ginugugol ang halos lahat ng gabi niya na nakatingin sa langit ng hindi makatulog. Walang telebisyon, tanging isang radyo na tanging isang istasyon lang ang nakukuha at ang istasyong iyon ay nagpapatugtog lamang ng lumang musikang OPM at balita tungkol sa aksidente sa kalsada. Hindi nagreklamo si Mang Tonyo. Matagal na niyang natutunan na ang pagre-reklamo ay hindi nagpapabago kung gaano kahaba ang tag-araw. Ganun ang kanyang buhay. Gumigising bago sumikat ang araw, uminom na maitim na kape, pumupunta sa bukid, umuwi na masakit ang likod, kumakain ng kung ano ang mayroon. Minsan kanin lang na may mais at itlog, minsan hindi pa nga. Pagkatapos, umupo sa beranda hanggang lamunin ng dilim ang lahat. Tuwing Sabado at Linggo, nagbibisikleta siya patungo sa pinakamalapit na bayan, mga 20 kilometer ang layo, dumadaan sa mga daanan sa probinsya. Bumibili nga mga pangunahing pangangailangan. Nakikipag-usap sandali kay Aling Nena sa kanyang tindahan, pagkatapos umuwi. Maliit ang kanyang buhay. Ngunit iyon ang kanyang buhay at alam pa rin niya kung paano makahanap ng kabutihan sa loob nito. Isang Sabado ang gabi, habang malapit ng bilog ang buwan, umuwi siya mula sa pagbibisikleta matapos asikasuhin ang matagal nang nakabinbing bayarin sa bayan. Isang bayarin na alam niyang wala siyang sapat na pera para bayaran, ngunit hinarap pa rin niya. Dahil ang mga lalaking humaharap sa problema ng nakataas, ang no ay mas nakakatulo ng mahimbing sa gabi. Nakita ni Mang Tonyo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita sa daan na iyon. Isang sasakyang nakaparada, hindi basta-bastang sasakyan. Ito ay uri nga sasakyan na isang beses
palang niyang nakita sa kanyang buhay sa isang lumang magasin na naiwan na. Isang tao sa tindahan ni Aling Nena. Isang malaking itim na sasakyan, masyadong malinis para naroon sa ganung uri ng daan o marahil ay naging malinis dahil ngayon ay balot na itong pulang alikabok tulad ng lahat ng bagay dun. Patay ang makina nito. Nakabukas pa rin ang mga ilaw at sa labas, nakasandal sa katawan ng sasakyan na makasalungat ang mga braso at kunot ang nakatayo ang isang babay. Pinahinto ni Mang Tonyo ang kanyang bisikleta mga 20 metro bago ang sasakyan. Nakatayo siya doon na ang isang paa ay nakalapat sa lupa, sinusuri ang sitwasyon sa paraan ng taga-probinsya na sinusuri ang isang bagay na kahina-hinala, ng mahinahon, ng walang pagmamadali, ng hindi nagpapakita, ng takot at natatakot nga siya, hindi sa babay, hindi siya bobo o duwag, ngunit takot sa problema, sa makahulo na hindi niya hiniling, unit maring bumaksak sa kanyang kandungan anumang oras. Naalala niya ang mga kuwento na paminsan-minsan ay ibinabahagi ni Aling Nena sa kanyang tindahan tungkol sa mga sasakyang nasiraan na naging patibong pala, tungkol sa mga taong huminto para tumulong ngunit nawi sa pakikipag-ugnayan sa pulisya nang hindi talaga naintindihan kung ano ang nangyari. Hindi makatang-isip na kuwento. Kuwento mula rito, mula sa daan na ito, mula sa probinsya na ito, kung saan ang mga pangyayari ay masyadong malayo sa mata ng mga taong makakatulong. Nakatayo siya doon ng halos 3 minuto. Hindi gumalaw ang babae, hindi kumaway, hindi humingi ng kahit ano. Nakasandal lamang sa sasakyan na may ekspresyon na isang tao na napipitpit sa pagitan ng pagmamataas at kawalan ng pag-asa at hindi alam kung alin ang pipiliin. Ito mismo ang nagtulak kay Mang Tonyo upang sa huli ay humakbang, hindi dahil sa awa, hindi dahil sa paggalang, hindi dahil sa ugali, kundi dahil ang katahimikan ng babae ay uringang katahimikan na lubos niyang kilala. Ang katahimikan ng isang taong nangangailangan ng tulong ngunit natutunan na ang humingi ay mapanganib. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa bisikleta. Isinandal ito sa gilid ng daan. Pagkatapos ay lumapit sa sasakyan na. Ang dalawang kamay ay kitang-kita na tila isang taong walang dalang armas at gustong siguraduhin na naiintindihan iyon. Tinignan siya ng babae habang papalapit ng hindi umaatras, ngunit nang hindi rin nagbubukas. Magandang gabi, sabi niya, huminto mga 3 hakbang mula sa babae. Magandang gabi, sagot ng babae. Matigas ang kanyang boses, ngunit mayroong nakatagong panginginig sa loob na halatang pinipigilan niya. May problema ba sa sasakyan mo? Naubusan ng gasolina. Sinabi niya ito na tila ito ang pinakawalang saysay na bagay na nangyari sa kanyang buhay. At marahil nga, dito walang gasolinahan. Ang pinakamalapit ay nasa bayan, mga 20 kilometer ang layo. Alam ko, tinitigan niya ang cellphone sa kanyang kamay. Dito rin walang signal. May counting signal sa burol doon. Ngunit sa ganitong oras ng gabi, walang silbi ang pumunta doon. Tahimik. Tumunog ang kuliglig sa gadamuhan. Naglabas ng liwanag. Ang buwan na hindi sapat ang liwanag ngunit sapat naman para makita kung saan ka pupunta. Tinitigan ng babae ang daan. Tinitigan ang damuhan. Tinitigan ang langit. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa kanya na may ekspresyon ng isang tao na nagkalkula ng panganib at hindi nagugustuhan ang resulta. May lugar ba sa paligid dito? Tanong niya sa huli. May bahay ako, sagot ni Mang Tonyo, mga 2 kilometer mula rito. Hindi marami ang maya-alok, ngunit may tubig, may kape, may banig. Sa umaga, dadaan si Mang Pedro dito gamit ang kanyang truck at maaring ihatid ka sa bayan. Muling natahimik ang babae. Tinitigan niya si Mang Tonyo mula ulo hanggang paa. Isang payat na lalaki, maitim ang balat dahil sa sikat na araw. Gusto ang kanyang damit, ang kanyang kamay ay kamay ng
manggagawa. At hinayaan siya ni Mang Tonyo na tignan. Hindi lumihis ng tingin, hindi yumuko, hindi sumubok na manghikayat. Nakatayo lamang na tila isang taong. Nabigay nga tapat na alo at naghihintay nga sagot ng hindi napipilit. Sige, sabi niya sa huli. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang bisikleta. Kinuha ng babae ang isang maliit na bag mula sa loob ng sasakyan, nilo ang pinto na may elektronikong beep na. Tila masyadong kakaiba sa katahimikan ng probinsya na iyon. Pagkatapos ay naglakat sa tabi ni Mang Tonyo. Dumaan sa 2 kilometer na daan ng walang anumang salita. Hindi rin nagsalita si Mang Tonyo. Itinulak lamang ang bisikleta ng dahan-dahan. Hinayaan ang babae na maglakad sa sarili niyang ritmo. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Ang bahay ni Mang Tonyo ay kung ano. Ito, 3 silid. Pader na ladrilyo ng walang plaster, bubong na tile, isang maliit na beranda na may 2 lumang upuang kahoy. Sa loob, may maliit na kama, isang mesa na may 2 upuan, isang kahoy na lutuan, isang istante na may kaunting pagkain, at isang maliit na aparador na naglalaman ng 5 lumang libro na bigay ngang kanyang guro sa paralan maraming taon na ang nakalipas. Walang palamuti, walang luho, walang anumang hindi kinakailangan, ngunit ang lahat ay malinis at maayos. At mas marami itong sinasabi tungkol sa may-ari kaysa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Umupo ka, sabi niya. Kinuha ang isa sa mga upuan mula sa mesa. Umupo ang babae, tumingin sa paligid ng hindi gaanong itinatago ang kanyang pag-uusyoso sa isang tingin na hindi nagtatasa kundi sumusubok na umunawa. Nagpunta si Mang Tonyo sa lutuan, sinindihan ang apoy, inilagay ang takure para pakuluan. Pagkatapos ay kinuha ang garapon ng kape. May kape, may nakanin kung gusto mo. Hindi marami pang. Iba, kape lang ay sapat na, sabing babay. Gumawa siyang kape gamit ang tela na salaan. Isang paraan na natutunan niya mula sa kanyang ina, hinayaan ang maitim na kape na dahan-dahang tumulo sa baso ng aluminyo. Dinala niya ito sa babae na kumpleto sa isang piraso ng asukal na pula sa tabi nito. Tinitigan ng babae ang asukal na pula na may ekspresyon na hindi niya mabasa ng eksakto. Marahil ay nagulat, marahil ay naantig, marahil ay pareho. Uminom sila ng kape, ng tahimik, sa labas. Ang probinsya ay gumawa ng mga tunog tulad ng dati. Kuliglig, isang palaka sa malayo, ang hangin na dumadaan sa pagitan ng ngatile na may mahinang huni. Mag-isa ka lang ba nakatira dito? Tanong ng babae, pakaraan ng ilang sandali. Oh, sagot niya, palagi, wala kang pamilya? Wala. Sinabi niya ito ng walang kalungkutan, bilang isang katotohanan lamang. Dati mayroon, ngunit ang makabahay ay umalis sa sarili nilang paraan. Dahan-dahang tumango ang babae. Tila naiintindihan ang higit pa sa sinasabi ng kanyang mga salita. Hawak niya ang baso sa 2 kamay, tinitigan ang kape sa loob. At sandali, naramdaman ni Mang Tonyo ang isang kakaibang bagay na ang babaeng ito ay may pasanin na walang kinalaman sa sirang sasakyan sa daan. Isang matagal ng pasanin mula pabago ang gabing ito. Nangyari na ito minsan, sabi niya bigla. Halos hindi sinasadya, itinaas ngang babae ang kanyang mata. Ano? May isang taong lumitaw na naligaw sa daan na ito. Tumingin siya sa gilid, patungo sa madilim na damuhan sa labas ng bintana. Ilang taon na ang nakalipas, isang lalaki ang naglalakad ng walang sasakyan, ng walang anuman, tinulungan. Corin, natahimik ang babae, naghihintay. Ngunit hindi ipinagpatuloy ni Mang Tonyo, tumango lamang ng kaunti na tila isang taong nagtataboy ng maling. Pag-isip pagkatapos ay tumayo para ilatag ang banig sa beranda. Sa loob ka na, lang matulog, sa kama, sabi niya. Ako ay walang labis na pagiging. Bastos, putol niya. Ganyan talaga dito. Hindi na umangal ang babae, tinanggap.
At habang ang babae ay nagtungo sa silid, humiga si Mang Tonyo sa banik sa beranda. Tinitigan ang langit na punongeng, bituin na palaging iniya aloeng. Probinsya sa sinumang may pasensya na tignan ito. Naalala niya ang lalaki sa daan na iyon. Ano ang sinabing lalaking iyon noong gabing iyon maraming taon na ang nakalipas? Tungkol sa kahoy na kaon na nakatago sa aparador. Tungkol sa isang bagay na hindi niya kailanman naibalik dahil hindi niya alam kung kanino dapat ibalik. Mapayapang lumipas ang gabi at nang sumapit ang bukang liwewe, ang tunog na namula sa kalsada ay hindi huningang ibon sa umaga. Kung nakarating ka narito at naramdaman mo na ang kagustuhang malaman kung ano ang susunod na mangyayari, magsulat ng komento sa ibaba. Magsulat ng kahit ano, isang salita ay sapat na. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay karapat-dapat na marinig nga maraming tao at tinutulungan mo ako kapag lumalabas ka sa seksyon ng komento. Umungal ang tandang 6:05 ngang umaga. Gayang dati, binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang mamata sa banig. Natahimik ng ilang segundo. Nakatingin sa bubong na tila at sandali ay nakalimutan na may isang tao na natutulog sa kanyang bahay. Agad niyang naalala nang marinig ang mahinang pahinga mula sa silid. Isang tunog na matagal na niyang hindi narinig sa loob ng bahay na iyon. Dahan-dahan, siyang bumangon, maingat na iniligpit ang banik na tila isang taong ayaw. Gumising ng sinuman, pagkatapos ay nagpunta upang magkape. Sinindihan niya ang kalan ng kahoy sa katahimikan ng umaga, gumawa ng kape, nagputol ng isang piraso. Nang tempe na nabalot na niya sa basang tela sa istante, inayos ang lahat sa mesa, pagkatapos ay napunta sa beranda upang maghintay hanggang sa magliwanag na ang araw. Dun niya narinig. Una, isang mahinang tunog mula sa malayo na inakala niyang kulog, ngunit malinaw ang langit. Walang ulap, walang kakaibang hangin, walang anumang makapagpapaliwanag. Sa lumalakas na ugong mula sa daanan sa probinsya na iyon. Sumingkit ang mata ni Mang Tonyo patungo sa kurbada sa dulo nganyang paningin at tumayo ng tahimik. Nauna ang alikabok. Isang pulang ulap na dahan-dahang umakyat sa abot tanaw ng daan. Masyadong makapal para sa isang sasakyan lamang. Pagkatapos ay dumating ang tunog, makina sa ibabaw ng makina, mabigat na ugong. Maraming bagay ang sabay-sabay na gumagalaw at pagkatapos ay lumiko ng may halos paggalang, nagsimulang lumabas ang mga mamahaling sasakyang itim isa-isa, malaki, makintab, maitim na bintana, malalaking gulong na nagpapataas ng alikabok sa daan na tila masyadong makipot ang daan para sa kanila. Huminto si Mang Tonyo sa pagbilang, napakarami nito. Napakarami kaya't napuno nila ang daanan sa harap ng kanyang bahay. Tila ang daan na iyon ay nilikha para dito. Nakatayo siya sa beranda na ang dalawang kamay ay nakalaylay sa kanyang tagiliran. Hindi naiintindihan. Ang masasakyan ay huminto isa-isa. Bumukas ang pinto at nagsimulang lumabas ang mataong. Walang kinalaman sa daan na iyon, sa araw na iyon, sa lupa na iyon. Mga lalaking nakasuot na itim na suwet, nakasalaming itim na may malilit na earphone sa tenga. Uringang tao na tanging sa sinehan lang nakita ni Mang Tonyo. Babaeng nakasuot ng maayos na damit, may hawak na clipboard, isang lalaki na may kamera sa balikat, isa pa na may mahabang mikropono. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang helikopter ang lumitaw mula sa likod ng burol at nagsimulang umikot nang mababa sa ibabaw ng bahay. Lumilihangay na pinagsama ang lahat sa isang kaguluhan ng hangin at alikabok. Ano ba ito? Bulong ni Mang Tonyo sa sarili. Humakbang ang dalawang lalaki na nakasuot ng suit patungo sa beranda. Naglakad sila sa paraan ng taong sanay. Dumating sa kahit saan na tila may-ari na sila ng lugar. Magandang umaga. Sabing nasa unahan na may boses na hindi tunay na, magandang umaga. Kayo ba ang may-ari ng bahay na ito? Sagot ni Mang
Tonyo ng matatag, hindi umalis sa kanyang kinatatayuan. Nandito ba si Aling? Christina, binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang bibig para sumagot at sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-ungol ng kahoy na pinto ng silit sa likuran. Niya, lumabas ang babae ng walang sapin sa paa, suot pa rin ang gusot na damit. Kahapon, nakalugay ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay tulad ng isang taong bagong gising. Ngunit nang makita siya ng dalawang guwardiya, may nagbago sa buong eksena. Tumayo sila ng tuwid, umatras ng kalahating hakbang, at ang dating tila isang pagsalakay ay biglang nagbago sa ibang bagay. Naging pagkilala. Ma'am Christina, sabing lalaki sa harap na may pagal-relief na halos hindi niya may tago. Ipinadala ni Sir David ang buong team. Hinahanap ka namin mula pa kagabi. Kinuskos niya ang kanyang buhok, huminga ng malalim, pagkatapos ay tumango. Alam kong ayos lang ako. Nakatayo si Mang Tonyo sa pagitan ng dalawa. Tumitingin sa magkabilang panig, sinusubukang buuin ang mangga, piraso ngang palaisipan na ito. At ang palaisipan na iyon ay nabuo ng napakabilis, masyadong mabilis para sa kanya na sundan ng comfortable. Bumaling ang kamera sa kanya. Isang reporter na hindi niya napansin dati ang lumitaw sa tabi niya na may mikropono. Sir, maari po ba ninyong kumpirmahin na pinatuloy ni Yuanseo NG Santosa Group na si Ma'am Christina kagabi? Hindi. Sumagot si Mang Tonyo. Lumakat papasok sa beranda, tumalikod sa reporter. Pagkatapos ay tiningnan ang babae. Sikat ka? Sabi niya. Hindi tanong. Tiningnan siya ni Christina na may ekspresyon na pinagsama, ang hiya at paginggi, na tawad. Sagot niya ng mahina. Sikat paano? Ang aking ama ang nagtatangang Santosa Group. Huminto siya sandali. Ako ang CEO nito ngayon. Hindi alam ni Mang Tonyo kung ano eksakto ang Santosa Group, ngunit mula sa laki ng palabas sa harap ng kanyang bahay, maaari niyang isipin na malaki iyon, masyadong malaki. Uring laki na nagpapagala na mahigit 80 mamahaling sasakyan sa isang daanan sa probinsya ng Mindanao nang walang sinumang nakakaramdam nga kakaiba. Natahimik siya ng matagal hanggang sa naging hindi comfortable. Pagkatapos ay pumasok sa loob. Kinuha ang kape na nasa mesa, nagdala ng isang baso sa babae nang walang anumang sinasabi. Pagkatapos ay umupo sa upuan sa beranda na nakaharap sa lahat na abala na iyon na may kalmadong ekspresyon nega. Isang taong nakakita ng ang kakaibang bagay dati at natutunan na walang silbi ang magpanik. Ininom ni Christina ang kape habang nakatayo sa gilid ng beranda na nakatalikod sa magugwardiya. Tiningnan niya si Mang Tonyo na may tingin na nagdadala ni higit pa sa obligasyon. Salamat, sabi niya. Hindi na kailangan. Sagot niya. Dapat lang. Sandali pa siyang nanatili doon. Pagkatapos ay bumaba mula sa beranda, lumakad patungo sa pangunahing sasakyan, pumasok at umalis ang convoy sa paraan ng kanilang pagdating. Dahan-dahang nagpapataas ng alikabok, pinupuno pagkatapos ay binabakante ang daanan. Isang bagay na halos 20 minuto bago naniwala si Mang Tonyo na nangyari nga. Nang mawala ang huling ulap ng alikabok, muling natahimik ang daan, muling umungal ang tandang, mataas na ang araw at nakatayo si Mang Tonyo sa beranda na nakatingin sa walang laman na daan na may basong aluminyo sa kanyang kamay. Sinusubukang intindihin kung ano talaga ang dumaan sa kanyang buhay ng gabing iyon. 3 araw pagkaraan, bumalik si Christina ng walang mamahaling sasakyan, walang guardiya na may mas maliit at hindi kapansin-pansing sasakyan na siya mismo ang nagmamaneho. Huminto siya sa harap ng bahay, bumaba at nakita si Mang Tonyo na nag-ayos ng barbed wire na bakod sa likod ng bakuran. Ikaw na naman? Sabi niya nang hindi agad tumitingin. Ako na naman? Sagot ni Christina. Ipinagpatuloy niya ang pagpihit ng kawad ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilagay ang pliers
Nilinis ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon at lumingon. Ano iyon? Gusto kong magpasalamat ng maayos. Hawak niya ang isang sobre sa kanyang kamay. Gusto mong ibigay ko? Hindi na kailangan. Christina, sinabi ko na sa iyo na hindi na kailangan. Ang kanyang boses ay hindi galit. Matatag sa paraan ng tapat na katapatan ng walang galit, ng walang nasaktang pagmamataas. Sa paniniwalang hindi ko ito ginawa para sa pera. Kung para sa pera, hindi ko ito gagawin dahil wala akong pera at ganyan pa rin ang buhay ko. Nakatayo siya na may sobre sa kanyang kamay ng ilang sandali. Pagkatapos ay isinilid ito sa kanyang bulsa. Kung ganun, hayaan mong ihatid kita sa tanghalian, sabi niya sa bayan. Iyon lang, walang sobre, walang anuman, tanghalian lang. Tiningnan siya ni Mang Tonyo ng matagal pagkatapos. Ay tiningnan ang bakod na kailangan pa ring ayusin. Pagkatapos ay tiningnan ang langit at sinabing, sige, ang Maynila ay ibang mundo. Alam ni Mang Tonyo iyon, bago pa man umalis. Ngunit ang malaman at maramdaman ito sa sarili ay dalawang magkaibang bagay. Ang restoran na pinili ni Christina ay nasa itaas na palapa na isang gusaling salamin na may tanawin ng isang malaking highway na hindi pa niya nakita sa kanyang buhay. May mga tela na napkin na nakatiklop sa hugis bulaklak. May mas maraming kutsara at tinidor kaysa sa alam niyang gamit. May menu na walang presyo. Uring menu na hindi na kailangan pang ilagay ang presyo dahil sinumang pumunta doon ay alam na kayang bayaran ang anumang nakasulat. Pumasok. Siya nasuot ang kanyang checkerit na mahabang manggas na kamiseta na inilalaan niya para sa mga espesyal na okasyon. Isang plansadong pantalon at malinis na sapatos na balat na medyo tumutunog. At kahit na sinubukan niyang gawin ang lahat ng maayos, naramdaman pa rin niya ang kanyang sarili na nasa labas ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ang matingin ay nagsimula agad ng banayad, uring ang tingin na nagpapanggap na hindi nakikita ngunit talagang nakikita. Ang waiter na sumalubong sa kanila ay magalang, ngunit ang kanyang paggalang ay naiba sa alam ni Mang Tonyo. Isang paggalang na nakangiti sa lahat, ngunit sinusukat ang lahat ng sabay. Isang pareseng mabisita sa kalapit na mesa ang bumulong at mahinang tumawa. Isang waiter ang dumaan sa tabi niya ng dalawang beses nang hindi nagtatanong kung may kailangan siya, ngunit nagtanong kay Christina sa parehong pagdaan. Hindi. Nakunwari si Christina na hindi nakakita. Nakita niya at lalo siyang natahimik sa bawat pagkakataon na nakikita niya iyon. Tila ang bawat masamang tingin na natatanggap ni Mang Tonyo ay isang suntok sa isang bagay sa loop niya sa oras ng dessert. Isang taong kakilala ni Christina. Isang executive na nakasuot ng mamahaling suit, uring nga mukha na tila laging nasa pulong, huminto sa kanilang mesa para batiin siya. Sinilip niya si Mang Tonyo sa paraan ng isang tao na sumisilip sa isang detalyeng wala sa lugar sa isang maayos na silid. Bagong social program? Tanong ng lalaki kay Christina na may ngiti na hindi ngiti. Narinig iyon ni Mang Tonyo. Nakita ni Christina na narinig niya iyon. Ang katahimikan sa pagitan ng tatlo ay tumagal ng 2 segundo na tila mas matagal. Bisita ko siya, sagot ni Christina nang may lamig na nagtatapos sa usapan. Umalis ang lalaki, tiningnan niya si Mang Tonyo. Patawad. Hindi na. Kailangang humingi ng tawad para sa isang bagay na hindi mo ginawa, sabi niya. Ininom niya ang kanyang kape, na natili ng kaunti pa para sa paggalang. Ngunit, nang lumabas sila sa restoran at nagtanong si Christina kung gusto niyang makita ang kanyang apartment, galugarin ang siyudad. Manatili pa ang isang araw. Natahimik si Mang Tonyo sandali, nakatingin sa maingay na highway. Parang, hindi, sabi niya. Sa huli, bakit? Dahil hindi ito ang lugar ko. Hindi niya ito sinabi ng may kalungkutan.
Sinabi niya ito ng may kalmadong kaliwanagan. Nang isang taong alam ang kanyang sarili at hindi nahihiya rito. Bagay ka sa lugar ko, hindi ako bagay sa lugar mo. Hindi ito kakulangan ng sinuman. Ganyan lang talaga. Nakatayo siya sa bangketa na nakatingin sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, tinawagan na ni Mang Tonyo ang taksi. At nang bumalik si Christina sa hotel ng gabing iyon, ang kuwartong naibuk niya para kay Mang Tonyo ay malinis pa rin na ang kama ay hindi pa nagagamit at isang maliit na tala sa ibabaw ngang unan ang nakasulat sa sulat kamay ngang isang taong nakapag-aral magsulat. Ngunit hindi madalas ginagawa. Salamat sa tanghalian, mag-ingat ka, iyon lang. Bago magpatuloy, sabihin sa akin ang isang bagay, mula sa aling bayan ka. Nanonood ng video na ito ngayon, isulat sa seksyon ng komento. Interesado akong malaman kung saan naririnig ang kwentong ito. Maaring hinayaan na lang ni Christina na lumipas ang lahat. Iyon ang alam niya. Walang obligasyon na bumalik. Umalis si Mang Tonyo sa sarili niyang kagustuhan, nag-iwan ng tala. Isinara ang usapan sa sarili niyang paraan, malinis, walang naiwan. Sinumang may katinuan ay maunawaan ang mensahe at magpapatuloy sa buhay. Si Christina ay hindi kailanman naging mahusay sa pagpapatuloy sa buhay. Bumalik siya sa probinsya isang Huwebes, nang umaga nang mag-isa gamit ang parehong sasakyan na hindi kapansin-pansin nang walang sinuman ang sinasabihan. Minamaneho niya ang daanan na iyon ng kabisado. Niya ang daan mula sa kanyang alaala. Ang kurbada pagkatapos ng Tuyong Dam, ang nakatagilid na karatula patungo sa isang baryo na wala na. Ang mabatong bahagi na napapagalaw sa sasakyan sa paraan na tila may layunin. Huminto siya sa harap ng bahay ni Mang Tonyo bago mag-alas 10 ng umaga. Nasa bukit si Mang Tonyo. Naglakad siya doon. Tumawid sa bakuran, dumaan sa manukan kung saan tinitigan siya ng tandang ng may pagdududa, binuksan ang kahoy na pinto sa likod, pagkatapos ay naglakad sa pagitan ng kalahating tumbong na may hanggang sa makita si Mang Tonyo na nakayuko sa lupa. Nagbubunot ng damo gamit ang kanyang mga kamay. Narinig ni Mang Tonyo ang mga yabag, itinaas ang kanyang mga mata, natahimik sandali. Nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sa pagbunot ni damo. Alam kong babalik ka, sabi niya. Alam kong may mukha kang isang taong hindi bumibitaw sa isang bagay bago ito tapusin ng maayos. Nakatayo siya sa gilid ng bukirin ng mais. Nakatingin kay Mang Tonyo na nagtatrabaho. Pagkatapos ay lumapit at yumuko sa tabi niya sa may na lupa. Maaari ba akong tumulong? Tiningnan siya ni Mang Tonyo. Ang kanyang kamay ay maayos, malinis ang kanyang makuko. Ang kanyang damit ay malinaw na hindi para sa bukit at gusto niyang ngumiti ngunit hindi ngumiti. Maaari, nanatili sila roon ng matagal, nagbubunot ng damo ng tahimik. Dahan-dahang umakyat ang araw, maingay ang mga ibon sa mga sanga ng puno ng banyan sa sulok ng bukit. Hindi masamang katahimikan. Uring tahimikan na hindi kailangang punuin dahil puno na ng isang bagay na hindi kayang pangalanan ng dalawa. Nang maramdaman niya na masyadong mabigat ang araw, tumayo siya, pinakpak ang lupa mula sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumango patungo sa bahay. Uwi na tayo. Sinundan siya ni Christina sa beranda na may 2 baso ng malamig na tubig sa pagitan nila. Si Christina ang nagsimula. Bakit ka umalis ng basta-basta nang hindi na papaalam? Tiningnan ni Mang Tonyo ang abot tanaw ng tuyong bukit ng ilang segundo bago sumagot. Dahil hindi ko alam kung paano ipaliwanag sa ibang paraan. Mahinahon siyang nagsalita sa paraan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang lugar na iyon ay walang kinalaman sa akin at ginugol ko ang hapong iyon na nakikita kang nahihiya dahil sa akin sa harap ng ibang tao nang walang magawa. Hindi mo kasalanan, ngunit hindi rin ito maring ipagpatuloy ganoon. Hindi, ako nahihiya dahil sa iyo. Alam kong hindi ikaw iyon.
Tiningnan niya siya ng direkta. Iyon ang iyong mundo na hindi katulad ng sa akin at ayos lang mang. Tonyo, hindi ako galit, tapat lang. Natahimik siya, tinitigan ang basong tubig. Pagkatapos ay tiningnan si Mang Tonyo. May sinabi ka ng gabing una, akong dumaiting dito. Mas nagingat ang kanyang boses habang nagsasalita na tila isang taong lumalapit sa isang bagay na hindi niya sigurado kung gusto niyang matakpuan. Binanggit mo ang isang lalaki na naligaw sa daan na ito ilang taon. Na ang nakalipas, natahimik si Mang Tonyo. O, hindi mo tinapos ang kwento. Natahimik siya. Ilang sandali, ang hangin ay dumaloy sa pagitan ng mga tila na may karaniwan ng huni. Sa malayo, isang pipit ang tumuno ng dalawang beses pagkatapos ay huminto. Hindi madaling ikuwento. Sabi niya sa huli, alam ko. Sabi ni Christina, ngunit gusto kong marinig. Tumayo si Mang Tonyo at pumasok sa loob ng bahay ng walang sinasabi. Nanatili siya sa loob ng ilang minuto. Nang bumalik sa beranda, may dala siyang isang maliit na lumang kahoy na kahon. Uring ginagamit noon upang mag-imba ng magamot mula sa botika sa probinsya. Ang takip nito ay nakatali ng maluwag na rubber band. Umupo siya na hawak ang kahon sa kanyang kandungan sandali. Mga 14 na taon na ang nakalipas, nagsimula siya. Pawi ako mula sa bayan ng Khabi, duman sa Parahongdan. Pagkatapos, nakita ko ang isang lalaki na naglalakad. Walang dalang anuman, walang bag, walang sasakyan. Siya lang sa gitnang daanan. Huminto ako. Akala ko may sakit siya o na-aksidente. Ngunit hindi iyon. Huminto siya sandali. Malusog. Ang lalaki, pagod lang. Uring ang pagod na hindi na kayang dalhin ng katawan. Dinala ko siya rito tulad ng pagdala ko sa iyo. Kape banig katahimikan. Nanatili siya hanggang sa sumikat ang araw at nag-usap kami. Hindi marami, ngunit sapat na. Tinitigan ni Mang Tonyo ang abot tanaw. Sinabi niya na umalis. Siyang bahay nang hindi na bibigay nga paliwanag sa sinuman na kailangan niya nga. Oras na malayo sa lahat na nakamali siya na hindi na niya alam kung paano ayusin iyon. Na ang kanyang buhay ay naging masyadong malaki at siya ay masyadong maliit para dalhin iyon. Sinabi niya na mayroon siyang isang anak na babae na mahal niya higit sa lahat. Ngunit sigurado siya na ang bata ay magiging mas mabuti nang wala ang kanyang anino sa tabi niya. Hindi gumalaw si Christina. Binanggit niya ang anak na babae. Tanong niya, mas mahina ang kanyang boses kaysa sa kanyang nilayon. Oh, ibiniling ni Mang Tonyo ang kanyang mukha sa kanya. Sinabi niya na minana ng bata ang kanyang katigasan ng ulo na ang bata ay lalayo. Sigurado siya na ang kasalanan ay hindi sa bata, kundi sa kanya lamang. At balang araw, kapag naayos na ang lahat, babalik siya at ipapaliwanag ang lahat. Ang katahimikan na bumaksak sa pagitan ng dalawa pagkatapos noon ay naiba sa lahat ng naunang katahimikan. Uri ang katahimikan na may bigat na kumakain ng espasyo na nagpapabago sa temperatura ng hangin. Binanggit niya ang kanyang pangalan. Tanong ni Christina at ang kanyang boses ngayon ay may pangingining na hindi na niya sinubukang itago. O, tiningnan siya ni Mang Tonyo nang may kalmadong ekspresyon ng isang taong malapit nang isara ang isang bilog na bukas sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na ang pangalan ng bata ay Wulan. Naglabas ang hangin mula sa kanyang baga sa paraan na hindi niya kontrolado. Iyon ay uri na reaksyon na ginagawa ng katawan kapag tumatanggap ng impormasyon na hindi pa napoproseso ng isip ngunit naunawaan ng dibdib. Nakatayo siya ng tahimik. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Mang Tonyo. Mahigpit ang kanyang pagkakahawa sa baso ng tubig sa lakas na hindi kinakailangan. Ano ang kanyang palayaw? Sabi niya, hindi tanong. Iyon ay isang bulong na kailangang maging salita upang maging totoo. Hindi niya binanggit ang kanyang buong pangalan. Sagot ni Mang Tonyo. Sinabi lang niya na ang kanyang palayaw ay lang isang palayaw mula sa kanyang kabataan,
mula sa panahon na naniniwala pa siyang makakalipat ng mataas. Halos mahulog ni Christina ang baso, ngunit pinigilan niya ito sa huling sandali, kaunting tubig ang natapon at nabasa ang kanyang mga kamay at wala siyang pakialam. Si Tatay David, ang ama na, naglaho noong siya ay 24 na taong gulang nang walang sulat, walang paliwanag, walang bakas. Ang ama na hindi kailanman natagpuan nege investigasyon, ang ama na sa loob ng maraming taon ay pinaniniwalaan niyang naging biktima ng pagdukot, aksidente, anumang bagay na hindi sariling pagpili. Dahil ang sariling pagpili ay masyadong masakit para makasya sa isang paliwanag. At ang amang iyon ay ginugol ang kanyang huling gabi ng payapa sa bahay na ito sa bani na ito, umiinom ng maitim na kape mula sa salaan na tela na iyon na iwan siya ng isang bagay dito. Sabi ni Mang Tonyo ng dahan-dahan. Maingat niyang binuksan ang lumang kahoy na kahon na tila binubuksan ang isang bagay na sagrado. Sa umaga nang umalis siya, akala ko nakalimutan niya, ngunit itinago ko na patuloy. Akong naghintay na bumalik siya para kunin, ngunit hindi na siya bumalik. Sa loob ng kahon, nakabalot sa isang piraso ng sako, may isang strap ng balat, at sa strap na iyon ay nakasabit ang isang maliit na kahoy na rosaryo na maitim. Dahil sa panahon, maliliit na bilog na makinis na dahil sa madalas na pahawak, at sa dulo nito ay nakaukit ang pangalan ng Allah sa Arabic na kinilala ni Christina bago pa man niya mahawakan. Kinilala niya ito dahil nakita niya ang parehong bagay sa isang litrato. Isang luma, dilaw na litrato na nakatago sa isang album na paminsan-minsan pa rin niyang binubuksan sa mga araw na masyadong malaki ang pangungulila upang dalhin mag-isa. Iyon ay ang rosaryo ng kanyang ama, na palagi niyang dala mula pa nung bata siya at naglaho kasama niya. Kinuha niya ang rosaryo sa dalawang kamay, tinitigan ito ng matagal, at pagkatapos ay, nang hindi na mapigilan, umiyak siya. Hindi isang eleganteng pagiyak. Iyon ay uringang pagiyak na naimba sa loob ng maraming taon, at nang sa wakas ay lumabas ito ng toto na ang kanyang dibdib ay umuuga, ang kanyang hininga ay napuputol, at ang maluha ay umaagos ng hindi humihingi nga. Pahintulot, nakatayo si Mang Tonyo sa tabi niya nang hindi sinusubukang pigilan, nang hindi nag-aalok ng mga salita na wala para sa sandaling tulad nito. Naroon lamang sa paraan na alam niya, tahimik at matatag, tulad ng tuyong lupa na nagdadala ng sikat ng araw nang hindi nagre-reklamo. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Christina ang kanyang sarili. Pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang pulso, mahigpit na hinawakan ang rosaryo sa kanyang kamay. Ayos lang ba siya? Tanong niya sa huli, basak pa rin ang kanyang boses. Nang gabing iyon, ayos lang ba siya? Nag-isip sandali si Mang Tonyo. Naalala niya ang lalaking nakaupo sa parehong upuan na iyon na umiinom ng parehong kape, na nakatingin sa parehong abotanaw ng tuyong bukid na may mamatangang isang taong sinusubukang magpaalam sa isang buhay ng walang kaguluhan. Payapa siya, sagot niya, tulad ng kapayapaan ng isang taong gumawa ng mahirap na desisyon, hindi kaligayahan kundi katahimikan. Huminto siya. Sandali. Nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, kumain ng kanin na may mais, uminom ng kape, umupo sandali sa beranda, pinanood ang pagsikat ng araw, pagkatapos ay nagpasalamat at umalis sa daan na iyon. Dahan-dahang tumango si Christina ng paulit-ulit na tila isang taong nagbubuo ng piraso ng isang bagay na matagal nang nawasak. Sa loob ng maraming taon, akala ko may ginawa ang isang tao sa kanya, sabi niya, na may kumuha sa kanya, na may masamang nangyari. Tiningnan niya ang rosaryo. Hindi ko naisip na siya ang pumili, na umalis lang siya ng basta-basta. Minsan, umalis ang mga tao. Sabi ni Mang Tonyo, hindi dahil sa hindi mahal,
kundi dahil masyado ng mabigat ang pasanin at hindi na nila alam kung paano ito dalhin ng maayos. Tiningnan siya ni Christina. Nagsasalita katulad ng isang taong naramdaman na, sabi niya ng simple. Sinumang nabubuhay ng mag-isa sa lugar na tulad nito ay nakaramdam ng katulad na bagay. Ang araw ay nasa gitnang langit. Tahimik ang tuyong bukit sa paraan na laging nangyayari kapag matindi ang init. Tila kahit ang maibon ay lumayo para maghanap ng lilim. At sa Branda NZ, 3 silid na bahay na iyon, 2 estranghero na hindi na masyadong estranghero ang nakaupo ng tahimik na may isang lumang rosaryo sa pagitan nila at 14 na taon ng kasaysayan na hindi hiniling ng dalawa na dalhin. Ngunit sa kung paano, nagawa nilang dalhin ito sa kanilang sarili. Itinago mo ito sa loob ng 14 na taon, sabi niya sa huli. Itinago ko nang hindi ko alam kung kanino. Ito pagmamayari. Nang hindi mo alam, bahagya siyang nagkibit balikat. Ngunit pakiramdam ko ay mali ang itapon. Pakiramdam ko, balang araw ay makakaroon ito ngang may-ari. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo sa kanyang kamao at tiningnan si Mang Tonyo na may tingin na hindi na pasasalamat, hindi na pagkagulat, hindi na anumang may madaling pangalan. Iyon ay tingin ng isang taong bagong nakakaunawa na ang mundo ay minsan ay bumubuo ng mga kakaibang pangyayari na tila kasinungalingan. Ngunit dahil lamang sa tila kasinungalingan, ito ay totoo. Akala ko tumutulong lang ako sa isang lalaking naligaw, mahinang. Sabi ni Mang Tonyo, halos sa kanyang sarili. Hindi ko alam na nagtatago ako ng isang piraso ngayong buhay. Hindi siya umuwi ng araw na ayon. Nanatili siya. Hanggang sa dahan-dahang lumubok ang araw. At nang sabihin ni Mang Tonyo na magluluto siyang simpleng hapunan, kanin at pritong tempe kung ano ang mayroon, hindi siya tumayo upang umuwi. Umupo siya sa upuan sa kusina ng tahimik habang nagluluto si Mang Tonyo sa paraan ng mga taong umupo ng tahimik sa isang bahay na hindi na tila estranghero. Kumain sila ng walang seremonya. Kanin sa malalim na plato, pritong tempe, chicharon. Kinain niya ang lahat. Hindi na komento na masarap, hindi na komento na simple, kumain lang at mas. Marami itong sinabi kaysa sa anumang komento. Nang ganap na dumating ang gabi, tumayo siya, kailangan kong umalis. Nakatayo siya sa harap ng pinto, sandali na may hawa pa rin ang rosaryo sa kanyang kamao. Maari ba akong bumalik? Tiningnan siya ni Mang Tonyo ng matagal. Hindi na kunwari na simple. Ang tanong dahil hindi naman talaga. Hindi na kunwari na madali ang sagot dahil hindi rin. Sa labas, ang tuyong bukit ay gumawa nga tunok tulad ng dati. Kuliglik, palaka, mahinang hangin sa pagitan ng mga dahon. Maari, sabi niya, sa huli at umalis si Christina. Bumalik siya 1 linggo pagkaraan, pagkatapos ay 15 araw pagkaraan pagkatapos ay bawat linggo. Hindi siya dumating ng walang dala, hindi rin dumating ng may pagmamayabang. Dumating na may dalang pagkain, may dalang kagamitan na. Minsan nang nabanggit ni Mang Tonyo na sira may dalang libro na naalala niya, nang banggitin ni Mang Tonyo ang 5 libro sa kanyang istante. Maliit na bagay, ngunit uri ng maliit na bagay na nagpapakita na may isang taong nakikinig kapag nagsasalita ka. Tinanggap ni Mang Tonyo ng walang gaanong seremonya, hindi agad tumanggi, hindi rin tinanggap ng may labis na pasasalamat. Sumisipsip lamang siyang nga bagay na iyon sa buhay na mayroon na siya. Tulad na tuyong lupa sa bukit na sumisipsip nga ulan kapag sa wakas ay bumagsak ang ulan ng walang ingay, ngunit may ganap na paggamit. Sa isa sa mga pagbisita na iyon, dumating si Christina kasama ang isang lalaki na may dalang leather bag. Agad na kinunot ni Mang Tonyo ang kanyang ano ito? Abogado siya. Kalma dong, sabi ni Christina. Hiningi kong pumunta siya para tingnan ang sitwasyon ng iyong lupa sa kooperatiba. Hindi ko hiniling. Alam kong hindi mo hiniling. Tiningnan niya siya ng walang paglihis ng tingin. Ngunit alam
Kung nanganganib ang iyong lupa at alam kong hindi ka hihingingan tulong kahit na dumating ang kooperatiba bukas na may warrant. Kaya't nagpasya akong magtanong muna bago gumawangan anuman. Huminto siya sandali. Maari, tiningnan ni Mang Tonyo ang abogado. Tiningnan si Cristina. Tiningnan ang matigas na lupa sa beranda. Paano ito gumagana? Ipinaliwanag ni Cristina. Ipinaliwanag, NG, abogado, ng mas detalyado. Hindi ito libreng tulong. Ito ay restrukturasyon ng utang. Isang bagay na maring subukan ng sinumang may access sa isang mahusay na abogado at hindi kailanman kayang i-access ni Mang Tonyo. Dahil ang access ay nangangailangan ng pera at ang pera ang pinakamababa sa kanyang buhay. Natahimik siya ng matagal matapos magsalita ang dalawa. Pagkatapos ay tumayo, lumakat sa gilid ng beranda, tiningnan ang lupain na sa pangalan ay kanya at niyang siguraduhin na tunay na mananatiling kanya. Naglabas na kulay kahel. Naliwanag ang hapon sa tuyong bukirin, ginagawang tila pininturahan ang lahat. Subukan mo, sabi niya nang hindi lumilingon. Hindi ipinagdiwang ni Cristina, hindi labis na ngumiti. Tumango lamang sa abogado at tumayo ng tahimik sa tabi ni Mang Tonyo na nakatingin sa parehong abot-tanaw. At sa sandaling iyon sa katahimikan ng pagtatapos ng hapon na magkatabi silang nakatayo na nakatingin na sa parehong lupa, may nagbago sa pagitan nila sa paraan na wala pang pangalan, ngunit naramdaman ng dalawa ng sabay. Ang damdaming iyon ay hindi dumating ng biglaan. Imposibleng dumating ng biglaan. Pareho silang mataong natutunan ng mabilis na maging kahina-hinala, bawat isa sa sarili niyang paraan at sa sarili niyang dahilan. Ang damdaming iyon ay dumating tulad na ulan na dumarating sa tuyong lupa kapasawa kasay, nagpasya itong manatili ng dahan-dahan ng walang malinaw na babala. Ngunit, kapag tinitigan mo ang lupa pagkatapos ngang ilang oras, iba na ang lupa. Ang damdaming iyong ay dumating sa isang gitingging na tumagaw ng isang segundo nang mas matagal kaysa sa nararapat. Sa isang kamay na humipo sa balikat ng isa habang nagpapasa. Isang hawak na hindi pinlano, ngunit hindi rin nakataon lamang. Sa isang tawa na lumabas kay Mang Tonyo isang Sabado ng hapon. Isang tunay na tawa. Mula sa kanyang tiyan na tila siya mismo ay nagulat na marinig iyon ng subukan ni Cristina at nabigo ng nakakahiya sa paglalatak ng banig sa beranda ng mag-isa. Hindi ka pa nakapaglatag ng banig sa buong buhay mo? Hindi pa. Kailangan. Umamin siya na ang banig ay nakapulupot sa kanyang leg sa paraan na hindi makatuwiran. Tumayo si Mang Tonyo, lumapit sa kanya, inalis ang maling, buhol gamit ang kanyang kamay na sanay na. At inilatag ang banig sa tamang lugar, sa loob kang wala pang 30 segundo. Hinawakan niya ang dalawang dulong ng banig. Sandali bago higpitan at napakalapit ni Cristina kaya ang katahimikan sa pagitan nila ay tila naiba sa dati. Salamat, sabi niya ng mahina, walang anuman, sagot niya at ang kanyang boses ay lumabas ng mas mahina kaysa sa kanyang nilayon. Hindi gumalaw ang dalawa sa loob ng isang segundo na tumagal ng higit sa segundo. Pagkatapos ay hinigipitan niya ang banig, umatras nigi isang hakbang at nagpunta sa kalan para magkape na may sapilitang kalmadong ekspresyon ng isang taong nakukunwari na hindi kumakabo ng mas mabilis ang kanyang puso. Humiga si Cristina sa banig, nakatingin sa bubong na tila na may ngiti na hindi na kailangang makita ngang sinuman kundi siya mismo. Hindi madali. Walang anumang mahalaga na karaniwang madali. Pinigilan ni Mang Tonyo ang kanyang sarili sa loob na maraming linggo sa paraan na mga taga-probinsya na pinipigilan ang isang bagay na tila masyadong malaki na may katahimikan, na may pagsisikap, na may pagtuon sa kung ano ang nasa harapan ng kanyang mata at hindi sa kung ano ang nasa kanyang dibdib. Natatakot siya sa pinakamalinaw na bagay. Sila ay dalawang magkaibang mundo,
dalawang magkaibang buhay, dalawang taong masyadong magkaiba para gawing makatuwiran ang lahat sa anumang kalendaryo. Maliban sa kalendaryo na imahinasyon. At si Christina ay may sarili niyang pag-alala. Ginugol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng malalaking desisyon sa mga conference room na may spreadsheets at diskarte at legal na suporta. Ito ay walang spreadsheet, walang diskarte. Ang mayroon lamang ay isang 47 taong gulang na lalaki na may kamay na manggagawa at isang katapatan na napakadirekta kaya't minsan ay masakit. Na nakatira sa isang 3 silit na bahay sa gitna ng probinsya at mas buo kaysa sa sinumang nakilala niya sa loob na maraming taon sa corporate world. At iyon mismo ang nagpapakaba sa kanya. Dahil ang buhay, mahirap hanapin at kapag natagpuan mo ito, hindi mo talaga alam kung ano ang dapat mong gawin dito. Ang pag-usap na kailangan mangyari ay nangyari isang gabi ng bilo na buwan sa Branda na magkasama silang nakaupo sa lumang kahoy na upuan at ang abot tanaw. Nang tuyong bukit ay pila sa kanilang harapan. Kailangan kong pag-usapan ang isang bagay sa iyo, sabi ni Christina. Alam ko, sagot ni Mang Tonyo. Tiningnan niya siya. Alamin ang ano, alamin ang sasabihin mo. Patuloy siyang tumingin sa abot tanaw at kailangan kong sabihin ang parehong bagay. Tahimik. Isang kuwago ang tumuno sa malayo minsan lang. Hindi magiging madali, sabi ni Christina. Hindi ko kailanman inakala na magiging madali. Napakabihira nga iting buhay. Hindi ka maglilipat sa siyudad. Hindi ako maring manatili rito habang buhay. Alam ko kung gayon paano, Mang Tonyo. Ibiniling niya ang kanyang mukha sa kanya at mayroong sa kanyang mga mata ang katahimikan na natutunan ng makilala ni Christina. Hindi ang katahimikan ng isang taong walang nararamdaman, kundi ang katahimikan ng isang taong nakaramdam ng napakarami at natutunan ng huwag hayaan ang damdaming iyon na bumangga sa kanyang katinuan. Kailangan mong tawirin ang napakalayong mundo upang bumagsak sa aking daan. Itinago ko ang pag-ari nga iyong ama sa loob ng 14 na taon nang hindi ko alam na ito ay pag-ari ng iyong ama. Huminto siya sandali. Hindi ko alam kung ano eksakto ang ibig sabihin niyan, ngunit alam kong ang isang bagay na dumating na tulad nito ay hindi ko basta-basta itatapon ng hindi sinusubukan. Tiningnan siya ni Christina ng matagal. At paano natin susubukan? Sa paraan na ginagawa na natin. Bumaling na naman sa abot tanaw ng dahan-dahan ng tapat nang hindi pinipigilan ang isa't isa na maging sarili. Sa sumunod na mga buwan, iyan ang talagang nangyari. Hindi sinubukan ni Christina na baguhin ang bahay, hindi nag-or ng renovation, hindi nagdala ng decorator, hindi nagdala ng bagong kasangkapan. Ang ginawa niya ay lutasin ang problema sa lupa ng tahimik, sa legal na paraan ng walang ingay. Sa paraan na ang utang ay naging halaga na kayang bayaran ni Mang Tonyo mula sa kanyang sariling ani ng hindi na kailangan ng tulong nang walang kailangan ng limos. Alam niyang iyon lang ang tunay na tulong na tatanggapin ni Mang Tonyo. Ang tulong na nagpapanatili na kanyang dignidad kasama ang kanyang lupa. Natutunan ni Mang Tonyo na tanggapin ito nang hindi nakakaramdam ng pagiging maliit. Mas matagal ito kaysa sa inaasahan ng dalawa, ngunit sa wakas ay dumating din. Nagsimulang pumunta si Christina sa probinsya tuwing 2 linggo, nanatiling ang ilang araw, tumutulong sa bukit sa paraan na kaya niya. Isang taong hindi pa masyadong marunong ngunit handang matuto. Natuto siyang maglatak ng banik, natuto siyang gumawa ng kape, gamit ang tela na salaan. Natuto siyang manahimik sa katahimikan ng pagtatapos ng hapon nang hindi nakakaramdam na kailangan niyang punuin ito ng mga salita. 2 beses pumunta si Mang Tonyo sa Maynila, hindi sa restoran na walang presyo, kundi sa mga lugar na pinili ni Christina na isinasaalang-alang siya, maliit nang walang seremonya. Naramdaman pa rin niya ang hindi comfortable sa parehong paraan.
Ngunit nanatili pa rin siya at nakatayo si Christina sa kanyang tabi ng hindi nahihiya at nang hindi kailangan pang ipaliwanag ang anuman sa sinuman. At iyon ay naiba sa unang beses sa paraan na may kabuluhan, nanatili ang rosaryo na kahoy sa kanya. Ngunit bago ito itago, dinala niya ito sa isang manggagawa sa bayan at hiniling na ikabit ito sa isang bagong strap na balat na mas matibay at mas mahaba. Isinuot niya ito sa kanyang lig, minsan nakatago sa likod ng kanyang kamiseta. Sa lugar kung saan nagtatago ang dibdib ng bagay na hindi kailangang ipakita sa lahat. Araw-araw ay lumipas sa pagitan ng dalawa sa paraan na hindi masusukat ng ordinaryong kalendaryo. May maaraw na pumupunta si Mang Tonyo sa bukit bago magbukang liwewe at gumigising si Christina para ipahanda siya ng kape ng walang hinihingi, ng walang planado. Dahil lang sa alam na niya kung anong oras umungal ang tandang at kung anong oras kailangan ni Mang Tonyo ang kanyang itim na kape, may mga araw na biglang bumagsak ang ulan sa hapon at tumakbo silang dalawa papasok sa bahay na tumatawa at basang-basa at kinuha ni Mang Tonyo ang tuyong tela mula sa aparador ng may kilalang galaw nang hindi na kailangan pang mag-isip. At napatanto ni Christina na mayroong isang bagay na napakalalim sa pagiging pamilyar na hindi niya kailanman pinlanon ngunit kusang lumago. May mga araw na kailangan umuwi ni Christina sa Maynila para sa mahalagang pulong at inihatid siya ni Mang Tonyo sa gilid ng daan gamit ang kanyang bisikleta na katayo doon. Hanggang sa mawala ang kanyang maliit na sasakyan sa likod ng kurbada pagkatapos ng tuyong dam at nanatili siya ng ilang segundo ng mas matagal kaysa sa kinakailangan bago bumalik sa bahay. At may mga gabi na tumawag si Christina mula sa Maynila dahil may malaking desisyon sa negosyo na nagpapabigat sa kanya at hindi niya tinawagan si Sir David o ang consultant o sinumang karaniwan niyang tinatawagan. Tinawagan niya si Mang Tonyo na sumagot sa telepono pagkatapos ang 2 ring at nakinig sa loob ng 30 minuto nang walang gaanong sinasabi. Pagkatapos ay sinabi, gumawa kang desisyon na kayang panindigan sa harap ng Diyos at sa harap ng iyong sarili. Ang iba pa ay wala ka ng kontrol. At ibinaba ni Christina ang telepono na nakakaramdam ng mas gaan kaysa dati. Nagbabago ang panahon sa probinsya ng Mindanao sa paraan na naiba sa pagbabago ng panahon sa Maynila. Sa Maynila, ang pagbabago ng panahon ay nararamdaman lamang mula sa pagbabago ng temperatura ng aircon at sa kung gaano kadalas nagdadala ng payong ang mga tao. Sa probinsya, ang pagbabago ng panahon ay isang bagay na nararamdaman sa lupa sa amoy ng hangin sa paraan ng paggalaw ng mga dahon ng puno ng banyan sa sulok ng bukid kapag ang hangin ay humihip mula sa ibang direksyon. Binabasa ni Mang Tonyo ang lahat ng matanda na iyon sa paraan na minana niya hindi mula sa libro kundi mula sa maraming taon nega pamumuhay na magkasama sa parehong lupa. At dahan-dahan nagsimulang matuto si Christina na basahin din ito. Hindi sa perpektong paraan, hindi sa malalim na paraan tulad ni Mang Tonyo, ngunit sa paraan na sapat upang maunawaan niya na mayroong ibang wika sa mundo na ito. Maliban sa wika NG, numero at wika NG, pulong at wika NG. Kontrata, isang wika na isinulat ang hangin at lupa at panahon at ang wika na iyon ay may sarili nitong karunungan na hindi mas mababa kaysa sa karunungan ng anumang conference room. Isang hapon sa kalagitnaan ng mahabang tag-araw, dumating si Christina sa probinsya ng mas maaga kaysa sa dati. Nasa bukid si Mang Tonyo gaya ng dati. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang paglalakat ng matakpuan siya ni Christina na napahinto sandali kay Christina. May kakaiba. Mas nakayuko ang kanyang likod kaysa sa dati. Mas maingat ang kanyang magalaw. Medyo mas mabagal siya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Christina nang makalapit siya. Hindi agad sumagot si Mang Tonyo. Bumaon siyang piko siya, lupa,
tumayo ng tuwid ng may kahirapan at tiningnan siya na may expression na sinusubukang magmukhang normal ngunit hindi lubos na nagtagumpay. Sakit lang sa likod, karaniwan. Mas matagal siyang tiningnan ni Christina, gaano na katagal, ilang araw, lumihis siyang tingin, hindi na kailangan pang problemahin. Ngunit marami nang natutunan si Christina tungkol kay Mang Tonyo. Upang malaman na ang hindi na kailangan pang problemahin sa wika ni Mang Tonyo ay maring mangahulugan ng anumang bagay mula sa simpleng sakit ng ulo hanggang sa isang bagay na pinipigilan na niya sa loob ng maraming linggo nang hindi sinasabihan ang sinuman. Hindi siya nakipagtalo. Kinuha lamang niya ang piko mula sa kanyang kamay. Isinandal ito sa pinakamalapit na puno ng banyan at sinabing, "Pasok na tayo, ipaghahanda kitang gamot." Binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang bibi upang tumanggi. Ngunit naglakad na si Christina patungo sa bahay at wala siyang pagpipilian kundi sundan. Siya nang may mahagbang na talagang mas maingat kaysa sa dati at na sana ay hindi masyadong halata. Sa loob ng bahay, tiningnan ni Christina ang maliit na istante sa kusina. Nakita ang luya at tumerik na palaging itinago ni Mang Tonyo na pakulo ng tubig, gumawa ng herbal na gamot sa paraan na nakita niya mula sa kanyang sariling ina maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya kailanman isinagawa dahil sa Maynila mas madaling bumili ng nakapaketa na herbal na gamot. Umupo si Mang Tonyo sa upuan sa kusina at tinitigan. Siya na nagtatrabaho na may ekspresyon na mahirap. Basahin, isang halongang pagiging hindi comfortable dahil pinapanood at isang bagay pa na walang madaling pangalan. Ano ito? Tanong niya nang ilagay ni Christina ang baso ng herbal na gamot sa harap niya. Luyang dilaw at turmeric na gamot. Inumin mo. Tiningnan ni Mang Tonyo ang baso. Alam ko kung ano ang herbal na gamot. Magaling. Kung gayon, inumin mo. Tiningnan niya siya. Sandali, pagkatapos ay kinuha ang baso at ininom ng hindi na nagrereklamo. Umupo si Christina sa upuan sa tapat at naghintay sa labas. Nagsimulang lumubog ang araw sa hapon at pumasok ang kulay kahel na liwanag sa pagitan ng gabutas ng ladrilyo na pader ng walang plaster na lumikha ng mahabang anino sa sahig na lupa na makinis na dahil sa madalas na pagwawalis. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Christina sa huli. Hindi tanong, hindi makakapagpahinga ang bukit. Hindi mawawala ang bukit kung magpapahinga ka ang 2 araw. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang mesa. Hindi ako sanay. Alam ko, sabi ni Christina. Ngunit ang katawan ay hindi makina at kahit ang makina ay kailangan ng serbisyo. Narinig niya si Mang Tonyo na huminga ng malalim. Uring ng pahinga na hindi pagsang-ayon, ngunit hindi rin pagtanggi. Pagkilala lamang na mayroong isang bagay na tama sa sinabi at hindi madaling pagtatalunan ng araw. Na iyon, hindi umuwi si Christina. Nanatili siya upang maghanda ng hapunan. Siguraduhin na nakahiga si Mang Tonyo sa kama na matagal na niyang hindi ginagamit dahil mas madalas siyang natutulog sa banig sa beranda at umupo sa labas sa ilalim ng langit na puno nga bituin habang nakikinig sa mga tunog ng probinsya na nagsimula ng maging pamilyar sa kanyang pandinig. Kuliglig, mahinang hangin at mula sa loob ng bahay ang regular na tunog ng pahinga ng isang taong sa wakas ay nagpahinga ng maayos matapos ang masyadong mahabang panahon na hindi ito ginagawa. Kinaumagahan, gumising si Mang Tonyo ng mas sariwa kaysa sa inaasahan niya. Nasa kusina na si Christina, luto na ang kape. May kanin na siyang niluto mula sa bigas na nasa istante. Nakatayo, si Mang Tonyo sa pintuan ng kusina at tiningnan siya sandali na may ekspresyon na hindi niya lubos na maitago. Bakit ka? Nagabala? Tanong niya. Hindi abala, sagot ni Christina habang nagbubuhos na kape sa baso ng aluminyo. Oras na nga agahan, kumain sila ng makasama sa katahimikan na hindi na kailangang punuin. Ang katahimikan ng 2 taon na
Sapat nang nakakilala upang hindi na kailangang laging magsalita. At sa katahimikan na iyon, sinabi ni Mang Tonyo ang isang bagay na hindi niya kailanman madaling sinabi sa sinuman. Salamat Christina, hindi para sa agahan, hindi para kahapon, kundi para sa lahat. Hindi agad sumagot si Christina. Dahan-dahan niyang inilagay ang kutsara, tiningnan ang mesa sandali, pagkatapos. Ay, tiningnan si Mang Tonyo, na may tingin na nagdadala ng bigat na siya mismo ay, hindi alam kung paano pagaanin. Ako ang dapat magpasalamat, sabi niya. Ikaw ang nakakita kay tatay ng gabing iyon. Ikaw ang nag-alaga sa kanya. Ikaw ang nagtago ng rosaryo na iyon sa loob ng maraming taon nang hindi mo alam kung kanino ibabalik. Kung wala ka, baka hindi ko kailanman nalaman kung saan ginugol ni tatay ang kanyang huling gabi. Hindi ko kailanman nalaman na umalis siya ng payapa. Hindi ko kailanman nalaman na may isang taong naalaga sa kanya ng maayos sa oras na pinili niyang umalis ng mag-isa. Natahimik si Mang Tonyo sa labas, umunggal ang tandang sa ikatlong pagkakataon at nagsimulang maging maingay ang manukan na may karaniwan ng magatuno. Ginawa ko lang ang nararapat gawin, sabi niya sa huli. Oh, sabi ni Christina. At iyon ang nagpapahalaga dito. Lumipas ang malinggo. Ang restrukturasyon ng utang sa lupa ay dumaan sa mahabang proseso ang batas at puno ang madokumento na napakunot na ni Mang Tonyo sa bawat pagkakataon na kailangan niyang pumirma. Ngang isang bagay, ang abogado na dinala ni Christina, isang batang lalaki na nangalang Fajar na naging sapat na matiyaga sa pagharap kay Mang Tonyo na hindi madaling tumanggap nga masyadong teknikal na paliwanag ay nagtagumpay sa muling pegnegosasyon nga matermino ngang utang sa kooperatiba ngang bangko hanggang sa isang makatuwirang halaga. Hindi maliit na halaga, kailangan pa rin na pagsisikap. Kailangan pa rin ng bukirin na mahusay ang ani. Ngunit, halaga na kayang dalhin ng isang magsasaka na nagtatrabaho ng time-team nang hindi na kailangan pang umasa sa kabutihang loob ng sinuman. Nang araw na nilagdaan ni Mang Tonyo ang huling dokumento at sinabi ni Fajar na ligtas na ang kanyang lupa, walang sinabi si Mang Tonyo. Umupo lamang siya sa kanyang upuan sa beranda, nakatingin sa bukit na nakalatag sa kanyang harapan at natahimik sa loob ang ilang minuto na tila napakatagal. Umupo si Christina sa tabi niya at walang tinanong, sinamahan lang siya sa katahimikan na alam na niyang igalang. Pagkatapos ay sinabi ni Mang Tonyo sa mahina ngunit matatak na boses, ang lupa na ito ay pag-aari ng aking tatay dati at kanyang tatay bago iyon. Hindi, siya tumingin kay Christina, kundi sa bukit lamang. Wala akong anak na maaring iwanan ang lupa na ito. Ngunit ngayon, kahit papaano, masisiguro ko na habang nandiyan pa ako, mananatili ang lupa na ito. Walang sinabi si Christina, inilagay lang ang kanyang kamay sa braso ng kanyang upuan. Malapit sa kamay ni Mang Tonyo na nakahawak sa gilid na upuan, hindi hinawakan, naroon lang. At sapat na iyon, isang Biyernes ng hapon nang pauwi si Christina sa Maynila pagkatapos ng 2 araw na pagbisita sa probinsya. Nagvibrate ang kanyang cellphone na may tawag. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. Karaniwan hindi siya sumasagot sa hindi kilalang numero, lalo na kapag nagmamaneho. Ngunit, may isang bagay na nagpahinto sa kanya sa gilid ng daan bago ang kurbada, patungo sa aspaltadong daan at sinagot ang telepono sa kabilang dulo. Boses ng isang matandang lalaki. Na tila malayo na tila nagsasalita mula sa likod na napakalaking layer na panahon. Hello, ito ba si Christina? Kinunot ni Christina ang kanyang nuo. Sino ito? Tahimik ng ilang sandali sa kabilang dulo. Pagkatapos ay sinabi ng boses na may kakaibang tono, isang halongang pag-aalinlangan at napakalalim na pagka-relief. Ito si tatay. Hindi gumalaw si Christina. Ang telepono sa
Kanyang kamay ay biglang naging napakabigat. Ang mundo sa labas ngang bintana ngang sasayan, ang tuyong bukit at ang maalikabok na daan at ang mga puno na gumagalaw ay biglang naging napaka-hindi toto. Tatay, halos hindi marinig ang kanyang boses. Christina, nabasag ang boses sa kabilang dulo. Alam kong baka ayaw mong kausapin ako. Naintindihan ko kung ibaba mo ang telepono ngayon. Ngunit narinig ko na pumunta ka roon sa lugar kung saan ako dating huminto at hindi na ako makapanatili pa pagkatapos marinig iyon. Umupo si Christina sa loob, nasasayan na hindi gumagalaw. Sa gilid ng daan na patay ang makina ng hindi. Niya namalayan kung kailan niya ito pinatay at nakikinig lang. Paano nalaman ni Tatay David na pumunta siya roon? Pagkatapos ay naunawaan niya, hindi kailanman. Binanggit ni Mang Tonyo ang pangalan ng sinuman, hindi kailanman nakipaugnayan sa sinuman. Ngunit ang balita tungkol kay Christina na nakatulog sa bahay nga, isang magsasaka sa probinsya na kumalat nga reporter na lumitaw kasama ang pangkat ng magguardiya ng araw na iyon ay kumalat ng mas malayo kaysa sa inaakala ng sinuman. At sa isang lugar, isang tao na matagal nang nabubuhay sa ibang pangalan at mas matandang mukha ang nakakita o nakarinig ng balitang iyon at nakilala ang pangalan na hindi niya kayang kalimutan kahit sa loob na maraming taon na sinubukan. Hindi mahaba ang pag-usap na iyon, hindi maaring mahaba, masyadong maraming nakabara sa lalamunan ng dalawa. Nagsalita si Tatay David sa boses ng isang matandang lalaki kaysa sa huling beses na umalis siya na ang kanyang buhay ay dumaan na sa maraming hindi planadong kurbada na matagal nang nagdadala ng pasaninam nga pagpipilian na ginawa niya ng gabing naglalakad siya sa daan na iyon. Hindi siya humingi nga tawad na may labis na salita. Nagsalita lamang siya ng tapat na tila isang taong wala ng lakas para magsinungaling o magunwari. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na patawarin siya ni Christina. Gusto lang niyang malaman na ayos lang ang kanyang anak at na ang taong naalaga sa kanya. Nang gabing iyon, ang taong tapat na nagtago ng rosaryo na iyon sa loob ng maraming taon na ang taong iyon ay isang mabuting tao. Umupo si Christina nang tahimik sa loob ngang ilang segundo matapos magsalita si Tatay David. Pagkatapos ay sumagot siya sa matatag na boses kahit nabasa na ang kanyang matangang ilang minuto na ang nakalipas. Mas higit pa siya sa isang mabuting tao, tatay. Huminto siya sandali at ayos lang ako. Natapos ang pag-usap sa isang pangako na mag-usap muli. Isang pangako na walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung talagang matutupad. Ngunit na kailangan sabihin upang matapos ang pag-usap sa paraan na hindi masyadong bukas at hindi masyadong sarado. Nang ilagay ni Christina ang cellphone sa upuan sa tabi niya at tiningnan ang danan na nakalatag sa kanyang harapan sa ginintuang liwanag ng hapon, naramdaman niya ang kanyang sarili na tila isang taong bagong nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakakandado at hindi niya alam kung ano ang nasa likod nito. Ngunit napagtanto niya na ang pagbukas nito kahit mabigat, kahit hindi sigurado, ay ang tamang gawin. Hindi niya agad ikinuwento ang pag-usap na iyon kay Mang Tonyo. Kailangan niya ang ilang araw upang iproseso muna ito sa sarili, upang ayusin ang mga damdamin na sabay-sabay na dumating sa napakalaking dami upang maayos agad. May galit, siyempre may matagal ng kalungkutan na hindi pa pala lubos na tapos. Kahit akala niya ay tapos na, may kakaibang bagay na tila relief, ngunit hindi rin eksakto tulad ng relief. Dahil ang relief ay karaniwan ng mas simple kaysa rito. At may matanong na walang madaling sagot tungkol sa kung sino ang dapat niyang tawagan. Magandang ideya ba ang direktang makipagkita? Ang muling pagbubukas ba ang lahat ng iyon ay magpapagaling? O magbubukas lang ng sugat na nagsisimula ng matuyo, nang sa wakas ay ikinuwento niya ito kay Mang Tonyo. Isang gabi na nakaupo sila sa branda na may kape sa kamay at ang langit sa
Itaas ay puno ngang parehong bituin na tinitigan na ni Mang Tonyo bawat gabi sa loob ng maraming taon. Nakinig si Mang Tonyo hanggang matapos ng hindi humihinto. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ang gusto mong gawin? Hindi kung ano ang dapat mong gawin. Hindi kung ano ang iniisip ng ibang tao na dapat mong gawin. Ano ang gusto mong gawin? Tiningnan ni Christina ang langit. Hindi ko alam, tapat niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Iyan ang tapat na sagot. Ininom niya ang kanyang kape. Minsan, ang hindi alam ay isang bagay din na lehitimong maramdaman. Hindi lahat ng tanong ay kailangan sagutin ngayon. Din, tiningnan niya siya. Ngunit isang bagay ang alam ko, hindi mo pagsisisihan na nakipag-usap ka sa kanya. Kahit na pagkatapos nito ay magpasya kang hindi ipagpatuloy ang relasyon na iyon, alam mo na hindi ka umiwas at iyon ay may sinasabi tungkol sa kung sino ka. Natahimik si Christina ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, paano mo palaging nalalaman ang tamang? Sasabihin ng hindi na kukunwari na alam mo ang sagot, bahagyang nakibit balikat si Mang Tonyo. Hindi ko alam ang sagot, sinasabi ko lang kung ano ang pakiramdam na tama. Tulad nang magpasya akong huminto sa daan na iyon. Nang gabing naubusan ka ang gasolina. Walang makasiguro na tama ang desisyong iyon. Pakiramdam lang na tama. Tiningnan niya ang mabituin sa itaas. At karaniwan, kapag ang isang bagay ay pakiramdam na tama hindi dahil sa kapakipakinabang sa atin, kundi dahil iyon ang dapat gawin, sapat na iyon bilang gabay. Ilang linggo pagkaraan, sa wakas ay nagpasya si Christina na makipagkita kay Tatay David, hindi sa Maynila, hindi sa isang lugar na pamilyar sa isa sa kanila. Pinili niya ang isang lugar sa gitna, isang maliit na tindahan sa gilid, nang daan sa parehong bayan kung saan may tindahan si Aling Nena. Isang lugar na sapat na neutral upang walang sinuman ang makaramdam na sila ay nasa teritoryo ng iba. Nag-alok si Mang Tonyo na samahan siya. Matagal na nag-isip si Christina bago sumagot. Pagkatapos ay sinabi, hindi, kailangan ko munang gawin ito ng mag-isa. Ngunit maari ba kitang tawagan pagkatapos? Sumagot si Mang Tonyo sa paraan na naging kanyang tatak. Siyempre, ang pagpupulong ay tumagal na halos 2 oras. Hindi kailanman ikinuwento ni Christina ang lahat, nagadetalye kay Mang Tonyo. Ilang bagay ay masyadong malalim at masyadong personal upang ganap. Naibahagi kahit sa pinakamatiwala niyang tao. Ang ikinuwento niya kay Mang Tonyo nang tawagan siya sandali matapos ang pagpupulong habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng maliit na tindahan na may mamata na malinaw na umiyak na. Ay ito, matanda na si tatay at may sakit, kaunti na lang ang kanyang oras at gusto niyang gugulin ang natitirang oras na iyon na alam na pinatawad siyang kanyang anak hindi dahil sa karapat-dapat siyang mapatawad, kundi dahil karapat-dapat si Christina na maging malaya sa pasanin na matagal na niyang dinadala. Nakinig si Mang Tonyo sa lahat pagkatapos ay sinabi, pinatawad mo na siya. Tahimik sa kabilang dulo ng ilang segundo. Pagkatapos ay hindi ko alam kung ito ang tinatawag na pagpapatawad. Ngunit, umuwi ako mula roon ng walang pakiramdam ng paghihirap na karaniwan kong nararamdaman sa bawat pagkakataon na naisip ko siya. Kaya marahil, marahil, sapat na iyon sa ngayon. Sabi ni Mang Tonyo, higit pa iyon sa sapat. Ilang linggo pagkaraan, namatay si Tatay David sa isang maliit na bahay sa bayan na hindi kalayuan sa probinsya na iyon. Sa kalagayan na inilarawan ni Christina kay Mang Tonyo na may eksaktong parehong salita na ginamit ni Mang Tonyo upang ilarawan ang huling gabi ni Tatay David sa probinsya 14 na taon na ang nakalipas. Umalis siya ng payapa. Inasikaso ni Christina ang lahat ng kinakailangan ng kalmado at sa tamang paraan at pinayagan si Tatay David na ilibing sa lupain na siya mismo ang pumili bago mamatay.
Isang maliit na libingan sa gilid ng daan sa probinsya na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Mang Tonyo. Nagulat si Christina nang una niyang marinig iyon, pagkatapos ay dahan-dahang naunawaan. Gusto ni Tatay David na magpahinga malapit sa lugar kung saan niya nakita ang kapayapaan sa kanyang huling gabi bago pumili ang mahaba at tahimik na daan. Nang araw ng libing na iyon, nakatayo si Mang Tonyo sa gilid ng libingan na makasalungat ang mga braso at nakayuko ang ulo. Isang lalaki na hindi kailanman nakilala ang buong pangalan ng bisita na nanatili sa kanyang bahay 14 na taon na ang nakalipas. Ngunit na sa kanyang simpleng paraan ay nagbigay sa taong iyon ng isang karapat-dapat na gabi sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Nakatayo si Christina sa tabi ni Mang Tonyo na may hawak na rosaryo na kahoy sa kanyang kamay. Nagdarasal sa paraan na itinuro na kanyang ina noon, mahina at mula sa puso. Para sa amang lumayo ng napakalayo ng napakatagal, ngunit sa huli ay nakahanap ng kanyang daan pabalik kahit papaano bago matapos ang lahat. Matapos umalis ang lahat at tanging silang dalawa na lang ang natira, sa gilid nga libingan na iyon kasama ang hangin sa hapon at ang tunog ng kuligle na nagsisimula ng marinig mula sa mga damuhan. Sinabi ni Christina kay Mang Tonyo, alam mo ba ang pinakakakaiba sa lahat ng ito? Nahintay si Mang Tonyo. Kung nang gabing iyon ay hindi ka huminto sa daan, kung pinili mong dumaan lang, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi ko kailanman nalaman kung saan. Ginugol ni Tatay ang kanyang huling gabi bago nawala. Hindi ko kailanman nalaman na may nagalaga sa kanya ng maayos. Hindi ko kailanman makikilala ka. Tiningnan ni Mang Tonyo ang libingan sandali pagkatapos ay sinabi sa mahina at malalim na boses, at alam mo ba ang iniisip ko nang gabing iyon bago ako nagpasya na huminto. Tiningnan siya ni Christina. Akala ko hindi ko ito problema. Mari itong making problema. Pakot ako. Gusto kong umuwi. Huminto siya sandali. Ngunit pagkatapos ay may isang bagay na mas malakas kaysa sa mga pag-isip na iyon ang nagsabi, ito ay tao at kailangan niya nga tulong at hindi ko lang siya basta-basta napalakpasin. Walang sinabi si Christina sa loob na ilang sandali. Pagkatapos ay sa napakahinang boses, halos bulong, salamat at hindi mo nagawa. Nanatili sila roon ng ilang minuto pa sa katahimikan na may sariling bigat at tekstura. Katahimikan na hindi walang laman, kundi puno nga. Lahat nga bagay na nagdala sa kanila sa lugar na ito. Sa gilid kamaliit na libingan sa gilid ng daan sa probinsya ng Mindanao. 2 tao na hindi dapat kailanman nakita ngunit nasa pamamagitan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa plano na sinuman ay pinaktakpo sa tamang habi, sa tamang daan, sa tamang oras. Sa mga sumunod na buwan, nakahanap ngang sarili nitong ritmo ang buhay sa pagitan nilang dalawa. Isang ritmo na hindi maaring ipilit mula sa labas at hindi magiging makatuwiran kung ipapaliwanag sa ibang tao. Ngunit naging natural para sa mataong nabubuhay dito. Ipinapatuloy ni Christina ang pamumuno sa Santosa Group sa parehong paraan tulad ng dati na may malalaking desisyon at mahabang pulong at responsibilidad na hindi kailanman ganap na maaring ibaba na lang. Ngunit may nagbago sa paraan ng kanyang paggawa ng mga desisyon na iyon. Mayroong isa pang boses na palagi niyang naririnig ngayon, hindi isang boses na nakmumula sa labas, kundi isang boses na naroon na sa loop ngunit ngayon lang. Talaga naririnig pagkatapos niyang matutunan na manahimik sa katahimikan nga. Hapon sa beranda ng 3 silid na bahay na iyon. Isang boses na nagtatanong, ito ba ang tunay na mahalaga? Ito ba ang mananatili kapag lumipas na ang lahat? Nanatili si Mang Tonyo sa kanyang bukit, gumigising pa rin bago magbukang liwewe, uminom pa rin ng unang itim na kape bago ang anuman. Inaayos pa rin ang bombang pangtubig na paminsan-minsan ay nasisira at ang barbed wire na bakod na paminsan-minsan ay napuputol at lahat niks maliliit na bagay na bumubuo sa buhay ng isang
magsasaka sa probinsya na nagtatrabaho sa sarili niyang lupa, ngunit may kakaiba rin, may ilaw sa kanyang mga mata na hindi palaging narundati. Isang ilaw na lumilitaw lalo na sa mga araw na ang tuno nga maliit na sasakyan na alam niya ang tuno ay naririnig mula sa kurbada pagkatapos ng tuyong dam. May isang Sabado na dumating si Christina na may dalang buto ang gulay na binili niya sa tindahan ang agrikultura sa Maynila. Batay sa pananaliksik na siya mismo ang gumawa tungkol sa kung anong halaman ang angkop sa uri ng lupa sa probinsya na iyon. Tiningnan ni Mang Tonyo ang maliliit na pakete na may ekspresyon na mahirap intindihin pagkatapos ay sinabi, "Nag-research ka para dito." Nagkibit balikat si Christina. "Sanay akong gumawa ng mga desisyon batay sa datos." Natahimik si Mang Tonyo sandali pagkatapos ay ginawa ang isang bagay na hindi niya madalas ginagawa. Tumawa siya ng taimtim. Isang tawa na nagmula sa malalim na lugar. Isang tawa na nagpahikayat kay Christina na tumawa rin nang hindi talaga alam kung bakit. Dahil lang sa napakatotoone tawa kaya't imposible na hindi sumama sa pagtawa. Itinanimi nila ang mga buto na iyon nang magkasama ng hapong iyon. Nakayuko sa mainit na lupa. Natutunan ng mga kamay ni Christina ang tamang paraan upang magtanim ng buto mula sa pasensiyang paliwanag ni Mang Tonyo at mayroong isang bahay sa pagiging simple nga sandaling iyon. 2 tao na nakayuko sa parehong lupa na gumagawa ngang pinakapangunahing bagay na kayang gawin ng tao. Nagtatanim ng isang bagay at umaasa na ito ay tutubo na tila isang napakalinaw na metapora para sa kung ano ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Ngunit na tila rin masyadong totoo upang maging isang metapora lamang. Ang mahabang tagaraw sa wakas ay natapos. Ang unang ulan ay dumating isang gabi na hindi inanunsyo ngang kulok o malalaking kidlat. Sa mahinang patak lang na unti-unting lumakas. Tulad ng isang bagay na matagal nang nagpipigil sa sarili, na sa wakas ay pinayagan ang sarili na ganap na naroon. Ginising ni Mang Tonyo si Christina na nakataong nakitulo ng gabing iyon. "Gising," sabi niya. Unang ulan. Binuksan ni Christina ang kanyang mata ng naguguluhan. Tinitigan si Mang Tonyo na nakatayo sa pintuan ng silid na may mukha na may ekspresyon na hindi pa niya nakita dati. Isang bagay na higit pa sa simpleng kasiyahan, isang bagay na mas malapit sa malalim na pasasalamat. Tumayo sila. Nang magkasama sa beranda, nakatingin sa ulan na bumabagsak sa bukit sa dilim, nakikinig sa tunog ng tubig na humahampas sa matagal ng tuyong lupa na amoy. Ang amoy ng basang lupa na umakyat sa hangin. Isang amoy na sinabi ni Christina, pagkatapos ay isa sa mga pinakamagandang amoy na nalanghap niya sa kanyang buhay. Sabi ni Mang Tonyo, "Dito, tinatawag namin itong petrichor. Alam ko ang salitang iyan," sabi ni Christina. "Ngunit ngayon ko lang talaga naiintindihan ang ibig sabihin." Tiningnan niya ang ulan. "Hindi lang ito tungkol sa amoy ng basang lupa, hindi ba?" Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. "Ito ay tungkol sa lahat ngang pinigilan, lahat ngang naghintay, at sa wakas ay pinayagan na dumating." Nakatayo si Christina sa tabi ni Mang Tonyo sa ambon na nagsisimula ng bumasa sa gilid na beranda at hindi siya umusok mula sa tilamsik na tubig na iyon. Hinayaan niya itong humipo sa kanyang balat. Hinayaan ang amoy na pumuno sa kanyang baga. Hinayaan ang malakas na tunog ng ulan na palitan ang lahat ng ingay na karaniwang pumupuno sa kanyang isip. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na hindi niya matututunan mula sa libro o mula sa pulong o mula sa anumang spreadsheet, na may mga bagay na kilan lamang ka pa. Huminto ka ng sapat upang hayaan itong humipo sa iyo, na may lalim sa pagiging simple na hindi maabot ng pagiging komplikado. At na siya si Christina, ang CEO ng Santosa Group, ang babaeng karaniwang gumagawa ng mga desisyon na nakakapekto sa libu-libong tao, ay hindi pa talaga nakatayo ng tahimik ng
sapat upang maramdaman ang unang ulan ng tag-ulan sa lupa na nagnanais nito. Hanggang ngayong gabi, hanggang dito, hanggang kasama ang taong ito. Sa huli, may huling eksena na nagmamarkang pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng susunod. Bagamat walang sinuman sa kanila ang nagsabi ng ganun nangyari. Iyon isang hapon sa pagtatapos ng tagulan ng ang bukit ay luntian na sa paraan na ang buong probinsya ay tila bagong hugas at bagong laba. Umupo si Christina sa beranda. Kagagaling lang ni Mang Tonyo mula sa bukit na may maruming kamay at ang nakatuwang pagod na mukha na iyon. Umupo siya sa upuan sa tabi niya. Natahimik sila sandali, nakatingin sa langit na nagsisimula ng magtipon na mga sa abot tanaw. Akala mo ulan? Tanong ni Christina. Tiningnan ni Mang Tonyo ang langit sa paraan na ginawa na niya sa buong buhay niya. Ngayong gabi, sigurado. Tumango si Christina, patuloy na nakatsingjing sa abot tanaw. Mang Tonyo, salamat. Hindi niya binanggit kung para saan hindi na kailangan. Natahimik si Mang Tonyo sandali. Pagkatapos, ako ang dapat magpasalamat. Para saan? Dahil lumitaw ka sa daan na iyon. Sinabi niya ito nang may pagiging simple ngang isang taong nagsasalita ng pinakadirektang katotohanan na mayroon siya. Kinuha ni Christina ang rosaryo na kahoy mula sa likod ng kanyang kamiseta. Hinawakan ito sa bukas na kamay. Tiningnan ang ukit na kaligrapya na nagsisimula ng makinis dahil sa madalas na paggawa. 14 na taon na nakatago sa lumang kahoy na kahon. 14 na taon na naghihintay na makarating sa tamang kamay. Alam ni tatay kung ano ang ginagawa niya, mahinang. Sabi niya, mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. Hindi sa pag-alis, kundi sa pag-iwan nito dito. Tiningnan niya si Mang Tonyo. Sa pag-iwan nito sa iyo, sa abot tanaw dun, bumukas ang langit ng walang tuno. Malapit na ang ulan sa paraan na tulad ng lahat ng magagandang bagay sa probinsya na ito. Inaanunsyo muna ang pagdating, ngunit ng walang pagmamadali. Dahan-dahang inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa kamay ni Christina ng walang pamimilit. Hindi. Ito inalis ni Christina at magkasama silang umupo ng ganon. Ang kamay ni Mang Tonyo sa ibabaw ng kamay ni Christina. Ang rosaryo sa pagitan ng magadaliri ni Christina. Ang ulan na papalapit mula sa abot tanaw ng tuyong bukit habang dahan-dahang namamatay ang hapon sa magandang paraan na tanging ang probinsya ng Mindanao lamang ang kayang gawin. Mahinang humihip ang hangin, dala ang amoy ng lupa na nagsisimula ng makilala ang paparating na ulan. Ang tuno ng kulili mula sa mga damuhan sa gilid ng bukit. Ang tuno ng mga dahon ng puno ng banyan. Sa sulong ng bukit na nagsisimula ng gumalaw sa ibang paraan kapag dumating ang hangin bago ang ulan. At sa ibabaw na lahat ng tuno na iyon, ang katahimikan ng 2 taon na natagpuan sa isa't isa ang isang bagay na hindi nila kailanman pinlano. Ngunit nasa huli ay eksaktong kailangan ng dalawa. Hindi dahil sa perpekto, walang perpekto. Walang dalawang magkaibang mundo na maaring magkaisa ng walang butas. Ngunit dahil sa tapat, dahil sa totoo, dahil binuo hindi mula sa madaling salita, kundi mula sa maliliit at simpleng sandali na nagpatunay na talagang naging isang bagay. Minsan, dinadala tayo ng buhay pabalik sa parehong daan para lang tapusin ang pag-usap na naiwan dati. At minsan, ang taong matagpuan natin sa gilid ng daan sa pinakahindi inaasahang gabi ay ang taong pala ay naghihintay ng hindi nalalaman na naghihintay siya. Kung ang kwentong ito ay humipo sa isang bagay sa loop mo, kung may bahaging ang kwentong ito na tila pag-aari mo, kung gayon alam mo na ang dapat gawin. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification dahil marami pang kwentong tulad nito ang nahihintay na ikuwento. Okay.